Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay The Gamer Pahardo at shoutout kay Miet Segduria. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kinaumagahan, ang Aaron, tulad ng ginawa niya noong nakalipas na mga araw, ay may dalang balde at handang sumalok ng tubig. Pumunta si Flashy sa Aaron sa harap niya. Gusto niyang magsalita pero tumigil siya. Nakita ni Aaron ang kanyang kakaibang anyo at hindi napigil ang tumigil. Anong problema? Marangya. Ano ang problema? No, it's okay. It's getting late. Bilisan mo na ang trabaho. Nga pala, tandaan mong ilang beses kang magdilig ng mga pinggan ni Dong Yuan ngayon. Flashy na nag-isip tungkol dito, mukhang medyo nalilito nang makita ang nakatiklop na virtual sunroom sa likod. Ilang beses, hindi masyadong naiintindihan ng Aaron. Napakalaki ng lugar ng Dong Yuan Vegetable Garden. Ilang araw na ang nakalipas, ang karaniwang pang-araw-araw na gawain ng Aaron ay maaari lamang mag-asikaso sa mga bukid ng isang partikular na uri ng gulay. Kung ito ay kailangang diniligan ng buo, ito ay tumagal ng hindi bababa sa 1 linggo. Ibuhos mo na lang ng ilang beses. Ipinaalam ng intuition kay Aaron na ang flashiness ay dapat na isang bagay na masasabi sa kanyang sarili. Aaron, isang ngiti, makikinang na nakatatandang Marshall brother, may mga salitang sasabihin. Makikislap bilang sinakaw sa lalamunan, pinisil ng mahabang panahon, ay malapit ng magsalita, natitiklap na virtual na anak sa oras na ito ang isang kamay ay humahawak sa puwitan, ang isang kamay ay gumagapang ng isang lumilipad na binti ng manok, mabangis na lumapit, yo, makipag-chat. Tingnan ang fold walang laman na anak na lalaki, marangya agad lowered ulo, fold walang laman anak na lalaki Marshall kapatid na lalaki. Ang aga-aga wag kang magsipag mag-chat ka dito gusto mo bigyan kita ng trabaho. Galit na saway ni Zizuzi. Ang maliit na sunspot na si Zhang Jin ay mabilis na nag-echo, magmadali kang gamulong, ano ang ginagawa mo sa pagkataranta? Pagtingin sa glitz at pagtakas, nagtawanan sila sa isa't isa. Pagkatapos, naglakad ng ilang hakbang si Zizuzi. Tinapik si Han Sanchen sa balikat at sinabing, Sanchen, si Kuya Marshall brother ang nagkamali kahapon. Hindi kita naintindihan. Hindi mo ba masisi si Kuya Marshall brother? Nakita ni Han Sanchen ang dalawang bagay na ito, at alam niyang walang maganda sa kanila. Nakangiting sabi niya, Kuya Marshall kuya, tungkulin din niya ito. Hindi kanya sinisi. Pero ang problema, kung hindi mo ako sisihin, Kuya Marshall brother, pasensya na. Kung hindi lang naging insightful si Kuya Marshall sister Chin Shuang, elder Marshall brother, pinatay na kita. Si Zizuzi ay nagpapanggap na may utang. Well, 3,000, pagod ka yata sa pagpitas ng dumi at pag-abono araw-araw. Si Kuya Marshall brother ang mag-aayos ng magandang trabaho para sa iyo at babayaran ka, okay. Walang choice si Han Sanchen kundi ngumiti. Sa mundo ng lupa, nakita na niya ang lahat ng uri ng tao. Hindi niya alam kung anong gamot ang ibinebenta sa Jexinzi Gourd. Pero isang bagay ang masisigurado niya na hindi ito maganda. Naisip ito ni Aaron at nakangiting sinabi, nakatatandang Marshall brother, hindi naman kailangan, ang Aaron ay isang mahirap na tao. Ito ay isang magandang trabaho upang magdala ng pataba at pataba. Sa sandaling marinig ito ni Zizuzi, hindi siya natuwa. Sa oras na ito, ang maliit na sunspot na nakatayo sa isang tabi ay nagsabi na may malamig na boses at nakakainsulto ng ngiti, Aaron, kung sasabihin mo iyan, hindi mo bibigyan ng mukha ang ating nakatatandang Marshall brother. Masasabi ko sa iyo,
huwag kang magkaroon ng damn toast o isang parusa. Aaron ngiti, huwag magsalita, ito maliit na sunspot, mga tao itim, ngunit ang puso ay masyadong malupit. Grass, kausap kita, pipi. Maliit na sunspot tapusin ang sinasabi, itaas ang isang kamay pagkatapos ay idirekta patungo sa Han 3,000 isang suntok na kalipas. Bagamat ang maliit na sunspot ay isang napakahamak na alipin lamang sa Sefeng, napakahusay niyang nambobola. Marami siyang natutunan sa kanya. Malaki ang tiwala niya sa pakikitungo kay Han Sanchen. Pagkatapos ng isang hit, talagang umatras ng ilang hakbang si Aaron, at medyo masakit ang kanyang dibdib. Nang makita na ang Aaron ay natalo sa kanyang sarili, ang maliit na sunspot ay parehong mapagmataas at mayabang. Sa pagtingin sa Aaron, sinabi niya na may malamig na ngiti, sabihin mo, Aaron, sa Sefeng, kailangan mong matutong kilalanin ang iyong sarili. Isa ka lang kalahating bote ng berdeng bote ng jade para sa basura. Mahirap pakinggan. Sa ating Sefeng, kahit aso ay hindi kasing galing mo ang kausapin ka ay ang paghanga sa iyo, huwag kang magmukhang kakilakilabot sa buong araw, o bugbugin kita kapag nakita kita. Tuldok. Tingnan ang Aaron ay hindi sumasalamin, maliit na sunspot galit umuungal muli. Maaaring pigilan ng Aaron ang kanyang galit, ngunit hindi ito nangangahulugan na lahat ng aso at pusa ay maaaring sumakay sa kanyang ulo. Kung gusto pa ring lumaban ng maliit na sunspot, hinding-hindi siya bibitawan ng Aaron. Sa sandaling ito, kinuha ni Zizuzi ang maliit na sunspot at Damyugo, Zangjin, anong ginagawa mo? Magkapatid tayong lahat sa iisang bakuran. Ano ang ginagawa mo sa iyong mga kamay at paa? Aaron isang panunuya, itong puti isang pulang mukha kumanta ng perpekto, Han 3,000 ang sarili halos makita sa, siya lamang ay hindi naniniwala fold walang laman anak na ito set, maliit na itim na anak kung wala ang kanyang pagtuturo, maglakas loob sa harap ng kanyang mukha, sa sarili magaspang. Si Zizuzi ay halatang inspirasyon. Sa mata ni Aaron, isa lang siyang laruan. Gayunpaman, ang mga patakaran ng Sefeng ay palaging napakahigpit. Ang nakatatandang martial sister na si Rao Eyo ay kasing malupit ng elder sa ring court, kaya kinailangan ni Zizuzi na gumawa ng mga bagay na may isang tiyak na antas. Sino ang gumawa sa kanya na sumuway? Maliit na sunspot cold channel. Well, Aaron, ikaw din, Kuya Martial brother. It's for your own good. You see what you're doing, sabi ni Zizuzi na mali pa rin siya. Hindi na ito makita ng Aaron. Umiling siya at sinabing, anong gusto mo Kuya Marshall? Aaron alam, ang sarili ay hindi sumasang-ayon, ang dalawang ito ay maaaring maglaro ng isang araw sa harap ng sarili. Hinihiling ka ni Kuya Marshall brother na magpadala ng bigas sa kuweba ng Sian. Malamig na sigaw ni Zangjin. Sian Cave. Aaron kakaibang paraan, sa silangang bahagi ng taniman ng gulay, magpatuloy sa silangan. Pagkatapos tumawid sa dalawang talampas, makikita mo ang pasukan ng kuweba. May mga tapyas ng bato sa kuweba, Qingluan Peak sa tuktok at Sian Cave sa kuweba. Naiinip na sabi ni Zangjin, okay, pagkain lang ba? Tanong ni Aaron, hehe, oo. Pagkatapos ng insidente kahapon, si Kuya Marshall brother ay naaawa sa iyo, kaya padadalhan kita ng magandang utos para padalhan ka ng pagkain. Di ba madali yun? Sabi ni Zizuzi na may masasamang ngiti. Tumanggaw si Han Sanchen. Alam niyang hindi ito madali, ngunit tamad siya at nag-aksaya ng mga salita sa mga taong ito, sige, pupunta ako. Ano ang gagawin ko pagbalik ko dala ang pagkain? Ipadala mo na lang ang pagkain. Nasa kwarto ni Kuya Marshall. Go and get it yourself, malamig na sabi ni Zangjin. Matapos makuha ang pagkain, naghanda ang Aaron, ano pa ang gusto mong gawin? Maaari kang lumabas ng buhay. Tingnan ang Aaron sa kaliwa, tiklupan ang virtual na anak sa kanyang likod na walang awa na dumura ng laway. Hindi alam ni Aaron na sinabi ni Zangjin na ang rurok ng Qingluan ay nasa tuktok ng bundok, ang Sian Cave ay nasa gitna ng yungib, at nagkaroon ng ikalawang kalahati ng pangungusap puting damit na tumatawa, balangkas matigas luha isang oras mamaya, Aaron resisted ang lokasyon ng bato tableta sa tabi ng kalahating metrong mataas na bato tableta, mayroong lahat ng mga uri ng mga skeleton sa tuktok ng tableta ay makapal na may tatlong malalaking salita, Sian Cave, sa masukal na gubat, may mga putok ng puting usok, kahit sa mainit na araw na ito, higit sa 10 metro ang layo,
Ito pa rin, isang pagpindot sa yinchi, pagkatapos ng puting hangin, mayroong isang itim na butas paminsan-minsan ay nagmumula rito ang mga kakaibang tunog, minsan ay parang bulong ng isang matanda parang wala pang tunog ang paghahatid ng pagkain Aaron ngunit pakiramdam, ito ay malinaw na mamatay. Gayunpaman, kahit na, ang pagkain ay kailangan pa ring ihatid. Sinadya ni Zizuzi na siya mismo ang maghahatid ng pagkain. Kung mabaygo ang gawain, walang magandang bungang makakain sa kanyang pagbabalik. Umiling-iling at itinaas ang kanyang basket, tumayo si Aaron at pumunta sa kuweba. Pagpasok sa kuweba, sobrang dilim. 5 metro lang sa loob. Hindi mo makita ang iyong mga daliri. Maya't maya ay may tunog ng patak ng tubig sa kuweba, at ang malamig na hangin ay patuloy na umaagos palabas ng kuweba. Aaron Energy, magic out ng fireball, halos hindi na ito umilo. Bilang resulta ng apoy, ang lupa ay puno ng mga labi ng tao, na halos lahat ng dako. Mayroong lahat ng uri ng mga gasgas sa mga dingding sa magkabilang gilid ng pasukan. Hindi naman masama, ito ang dapat na markang iniwan ng mga namatay dito sa dulo ng kanilang buhay, noong sila ay lubhang desperado, na ang kanilang mga kamay ay nasa dingding. Ang bawat isa ay kumakatawan sa isang kawalan ng pag-asa. Alternasyon. Haha alternasyon. Biglang, sa oras na ito, isang puting anino sa dulo ng apoy ang mabilis na dumaan. Sumimangot si Aaron at pinalawak ang apoy, ngunit walang nakitang bakas. Mali ka ba? Sa muling pagbabalik tanaw, biglang, ang isang gulong-gulong ulo ay direktang nakaharap sa Aaron. Sa malapitan, ang kanyang mga mata ay walang mga mata, tanging mga puting mata, ngunit kalahating sentimetro lamang ang layo sa mga mata ni Aaron. Bagamat dati ay nakakakita ng buhay at kamatayan, ang Aaron ay natakot pa rin. Ngunit sa oras na ito, nagkaroon ng malakas na ingay sa bakanan ng kuweba. Lumingon si Aaron at sarado ang pinto ng kuweba. Tsingluan rurok sa tuktok, CN cave sa butas, puting ngiti sa ngiti, balangkas matigas luha. Oh, ha. Hong Niyang wears isang berdeng damit at laugh sa baby sedan upuan. Sana bumalik ang manliligaw ko at magising na may kutsilyo sa unan ko. Galit at tumatawa, hysterical, Aaron makinig sa pagsimangot ng mahigpit. Master, ako si Aaron. Inutusan akong maghatid ng pagkain para sa iyo. Sa oras na ito, ibinuka ni Aaron ang kanyang bibig. Sunny talks, ang kuweba biglang naibalik kapayapaan. Ito tahimik para sa isang mahabang panahon ay hindi gumagalaw, static na mga tao pakiramdam ng ilang mga takot. Ihatid mo na ang pagkain, gusto mo akong lasunin. Biglang may matalim na inumin sa kuweba. Naramdaman ni Aaron ang isang nakamamatay na malamig na hangin na direktang dumampi sa kanyang mukha. Ang sumunod na segundo, sa kanyang leeg, isang kalansay na kamay na walang laman ngunit buto ang biglang dumaikit sa kanyang leeg. Na-misunderstood ako ng elder. I absolutely didn't mean that. Hindi mo ginawa niya. Voice galitis ang inumin, balangkas kamay ng isang baligtad, Aaron kaagad ang buong tao sa hangin pagkatapos ng isang bilog, mabigat muli sa lupa. Mamamatay lahat, mamamatay kayong lahat, hahaha. At ang kamay ng kalansay ay sinaksak muli ang 3,000 tao ng direkta sa Korea. Umuungol. Aaron yumigtad hindi sa oras, mahaba ang isang dagandong, direkta mula sa 3,000 mga kamay, dragon katawan dagandong, diretso sa balangkas kamay. Ilang araw ko na siyang hindi nakikita. Parang may papel ang puso ng dragon family. Earthworm, pinakaayaw ko sa earthworm. Sa tunog ng pang-aabuso, ang mga kamay ng kalansay ay direktang umaatake kay Linlong, at ang mga kamay ni Yilong ay nagkakasalubong. Akala ni Aaron ay makakahinga siya, ngunit bigla siyang nagkaroon ng hindi inaasahang pakiramdam sa kanyang puso. Sure enough, nang tumangala siya, ang ulong may pilak na buhok at namumutla ang mga mata na ngayon lang ay biglang sumugod sa kanya mula sa dilim. Malaking bibig sa ulo, matatalas na ngipin, nakakadiri at nakakakilabot. Damn, it's all over the world. Madaling. Ay bully lahat kapag sila ay lousy. 3,000 din apoy, hindi maaaring bear, hindi na kailangang pasanin, isang lift gas, direktang naglalayong sa ulo upang labanan ang espiritu. Gayunpaman, halatang minamaliit ng Aaron ang kaaway, o labis ang pagpapahalaga sa kanyang sarili.
Sa ilang round lang, nakagat na ng lumilipad na ulo ang Aaron. Halos walang bahagi ng damit sa itaas na bahagi ng katawan ang buo, at ang dugo sa mga braso ay kinulayan ng pula sa karamihan ng mga damit. Kung ito ay magpapatuloy ng ganito, ito ay mauubos sa kamatayan. At sa hangin, ang gininto ang liwanag sa katawan ni Linlong ay nanginginig ng husto, halatang hindi ito magtatagal. Bagamat ang puso ng pamilya ng dragon ay lubos na nagpabuti sa pamilya ng dragon, ang problema ay hindi pa nagtagal mula nang nakuha ni Linlong ang puso ng pamilya ng dragon, at ang kanyang paglilinang ay hindi sapat. Ito ay hindi isang malakas na bagay sa mundo ng lahat ng direksyon. Sa oras na ito, pinaalis niya si Aaron, ang Diyos ng Salot, at si Zizuzi ay nasa mabuting kalagayan. Ang marangya na, Tridor, ay ibinaba ni Zizuzi upang gawin ang gawain ng Aaron. Naayos din ng munting sunspot ang bahay na pawid. Ang kanyang buhay ay mas madali. Gumawa siya ng isang tasa ng masarap na Lingxian ginseng tea para kay Zizuzi, at siya ay nakahiga sa bench, nakababad sa araw at masayang umiinom ng tsaa. Comfortable, biglang dumating ang lamig ng Qin. Oh, Elder Marshal Sister Qin Shuang, nandito ka na naman. Saglit. Iniisip ni Zizuzi kung gwapo ba siya. Nitong mga nakaraang araw, 3 beses na pumunta si Qin Shuang sa kubo na gawa sa pawid. Hindi ba totoo na ang nakatatandang martial sister na si Qin Shuang ay may crush sa kanyang gwapong sarili? Hindi, wala siyang kinalaman sa pagiging gwapo, pero ang torpe ko. Hindi siya pinansin ni Qin Shuang. Pagkatapos tumingin sa paligid ng kubo na pawid, tumingin siya sa malayong kalangitan at sinabi sa malamig na boses, Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.